Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng News 5. Medyo may pagkaano pa ang dating nyo. Iba talaga itong News 5. Sabi lang, satisfaction rating ni BP Sara. Oh. Bahagyang tumaas. Importante, tumaas. Hindi katulad nung isa, bumulusok pababa. Bahagyang tumaas ang net satisfaction rating ni Vice President Sara Duterte base sa survey ng Social Weather Station noong Marso. 1 point increase ito mula sa positive 28 net satisfaction rating ng BC noong November 2025. Sa survey, 54% ng mga Pinoy ang satisfied sa performance ni BP Sara habang 28% ang nagsasabing hindi sila kontento. Katumbas ito ng net satisfaction rating na 29, positive 29, ito tinuturing ng SWS na moderate. Tumaas! Sabi, buhagyang tumaas. Wala talaga itong net 5. May kung magbalita. I don't know kung ibinalita ba ng net 25 yung pagbulusok ng rating ng Pangulo. Kasi ganyan yan yung mga mainstream media. Kaya wala na akong tiwala sa mainstream media. Except kung matatawag bang mainstream media ang Bilyonaryo News Channel. Bilib ako dyan. Yung TV station kagaya ng Net 25. Yan. And I don't know. SMNI. Although maliit na lang ang SMNI dahil binire ng gusto. Yan yung mga nagbabalita ng totoo. SMNI, Net 25, Bilyonaryo News Channel. Sinusundan ko yan. Ito, napadaan lang sa ano ko at compare ko na masaya ngayon si BP Sara. Saan ba si BP ngayon? Tahimik siya eh. Di ba, nung last na na-monitor ko, nasa The Hague. Binisita niya si Tatay Digong. I don't know kung nandun pa rin siya. Nakabalik na ba siya? Ay, sandali! Birthday niya bukas. Si BP Sara. Birthday niya bukas. May 31. Po 48 years old na siya. So, sinasabi na halos wala siyang ginagawa. Kaya lang, tumataas yung rating niya. Ito namang isa, ang Pangulo, halos hindi na daw natutulog. Masipag. Ngayon, nasa Japan pa ba siya? O nakabalik na? Bumulusok. Kung tama yung memory ko, 33% ang nagsasabi na dissatisfied sa performance ng Pangulo, samantalang 48% ang nagsabi, hindi, baliktad pala. 48% not satisfied. 33% ang nagsabi satisfied. Kaya kung i-minus mo yung dalawa, makukuha mo negative 15% ang kanyang net. Noong November is negative 3. So itong latest, negative 15, sinasabi nila na ito na daw ang pinakamababang net satisfaction rating na natanggap ng isang sitting president. Kaya sabi ng mga political analyst, ano na daw yan, nakakahawa. It's a kiss of death. Example, mag-endorse ng Pangulo ng
kandidato na lalaban kay VP Sara. Kahit sino daw, narinig ko si Congressman Edgar Erese, kahit sino daw ang i-endorse ng Pangulo, matatalo. Kaya kawawa naman si Secretary Jun Vic Rimulya kung siya ang kandidato ng administrasyon. Or baka mag-koalisyon sila sa liberal at si Risa Ontiveros ang mapiling kandidato. Kawawa kasi maaapektuhan. Bakit maapektuhan? Dala-dala nila ang maletang bagahe. Yung pabigat ba? Yung flood control scandal na yan. That will haunt the president until the end of his term. Although, baka pwede pa siyang makabawi. Paano? Kanina, may hamon sa kanya si Senator Marcoleta. Hinahamon ko ang Pangulo na ibinibida siya ang nagsimula, siya ang whistleblower sa flood control scam investigation. Haharangan niya. Kung sino man ang harang sa flood control investigation sa Huwebes, dapat harangan ng Pangulo para patunayan na tutuhanan nga ang kanyang desire na maimbestigahan, maparusahan ang mga magnanakaw, mga mastermind ng nakawan sa kaban ng bayan. Kung gagawin niya yon, susuportahan niya ngayon. I support the Blue Ribbon investigation ni Senator Marcoleta on Huwebes. Wow, palakpakan natin. But ano sa tingin niyo? Susuportahan ba niya? Haharangan ba niya yung mga pumipigil? May mga pumipigil na Kumu-question ba? Example. Ano ba yun? Congressman Asedre. Sabi niya, questionable ang timing ng inyong Blue Ribbon. Bakit sinasabay nyo ngayon na may impeachment? Bakit mag-imbestiga pa kayo? Gusto nyo bang ma-distract ang atensyon ng taong bayan sa impeachment? Ang tanong, kasama ba si Congressman Asedre doon sa pinangalanan ng Brave 18 Marines? Parang kasama siya, I don't know, I'm not sure. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mauna ni ang gipatindog nga balay sa gitabangan na Muugero. Sumuna ni ang iyang pag-aatupan karon. So mauna ni ang yero nga among gihatag nga iyang atop karon ani. O karon humanagid sa pag-atop ang among ginatabang nga yero. So makita nato humanagid sila sa ilang pag-atop ani. Salamat sa Ginoo nga kuan gihatagan ni grasya dinhi karon nga among natukod karon atupan ra gyud. So So daghan among pasalamat sa
tao nga gigamit sa Ginoo nga mo'y naghatag dinhi ngayon kuan grasya. So, salamat mi sa Ginoo nga gihimo niya instrumento nga kanang lawasa mo'y mutabang sa tanang katawhan dinhi sa bukid dinhi sa So, pila na ni siya kabulan nga imong gitukod bago pa naatupan? tulo na ni kabulan nga natukod din Duha na kabulan. So ngano man sa duha ka bulan wala ka nakaatop. tungod kay pagka wala gyud karon isod kay pangitaon ang kwarta Oo. nga ika Atop. abag-abag aning kuan. So salamat kaayo. Salamat po.